Okay, let's go. Hi guys! So for today's video, magdo-donate tayo ng dugo. Pang-apat na donate na natin ngayon. So alam nyo ba, ang pagdo-donate ng dugo is maganda. Bukod sa nakakatulong ka na sa kapwa mo, magandang benefit pa ang bumabalik sa katawan mo. Magandang good health yan. So kaya naman, gawin nating regular ang pagdo-donate ng dugo dahil nakakatulong siya at the same time nakakatulong sa iyong katawan. So yun lamang po. Tara! Hi guys! So pupunta kami ngayon sa Red Cross Australia. Magba-blood donation kami. So kita-kits. Guys, dyan tayo magdo-donate ng blood. Donor Center. Dito sa Australian Red Cross Life Blood. Bali, this is the 4th time na magdo-donate tayo ng dugo. Guys, ayan ang ating dalawang kasama. Hi! Ready na ba kayo? Ready! Let's go inside! Dito na tayo sa loob. Hi! Good morning! Hi! How are you? Sticker. So guys, bago tayo mag-donate, kailangan muna natin sagutin ng mga tanong. Siya din nagsasagot. Ano pa yung isa namin kasama? Let's go! So guys, magtitimbang muna tayo. Ba't ayaw? 58.3. Diba? Magaan. Yan, dalawa mga nag-e-exam. Ayusin yung sagot nyo dyan ah. Finish na. Diretso na tayo doon. Papunta na tayo dito. Ayan guys, kung makikita ninyo sa video, kakatapos ko lang dun sa loob kasi inassess nila ako kung okay pa akong mag-donate ng dugo kasi pang 4th ko na yan. Kung okay ba yung blood level ko, kung mataas ba yung dugo ko, yung blood pressure, or mababa. So far, so good naman, kaya ayan, diretso na tayo sa may upuan, tapos nire-ready na mga pantusok sa akin, syempre. So habang nire-ready guys, sa mga gagamitin, mag-storytelling muna tayo ng konti. Alam nyo ba, nung nasa Pilipinas pa lang ako, gustong-gusto ko na mag-donate ng blood. High school pa lang ako noon, gusto ko na talaga. Kaso, syempre, siguro dahil bata pa ako, hindi ko pa alam kung paano, saan ako pupunta, ganun. Kaya hindi ko talaga na-push na mag-donate. Tapos, nung nag-college naman ako, so ayun, pinursigi ko, may mga friends ako, nagdo-donate din daw sila. Sabi ko, oo, sige, sama ako, magdo-donate din ako. Ang sabi naman ng friend ko, oo, sige, tamang-tama, next week may donation doon sa, sa barangay namin, sabi niya. Sabi ko naman, sige, go ako dyan, ready ako dyan, kasi matagal ko na talagang gusto yan. So, sa madaling salita, guys, binigay niya sa akin yung address, binigay niya sa akin yung time ng donation, tapos, nagpunta nga ako doon, maaga pa. Tapos, nag-prepare pa talaga ako, pinahealthy ko talaga yung sarili ko noon kasi gusto ko talaga mag-donate. Tapos pagdating dun sa pilahan, ang dami, ang haba ng pila, marami din naman talaga nagdo-donate. Sabi ko sa sarili ko, yes, makakapag-donate na rin ako sa wakas. Siguro mga nasa 3rd year college ako noon, natatandaan ko. So ayun na nga guys, edi mga nakapila na nga kami. Alam mo naman sa atin, bago ka makapag-donate, mahabang pila talaga yan kasi i-assess ka pa, check ang blood pressure mo, check ang dugo mo kung okay ba, ganyan. Okay naman lahat, blood pressure ko, okay. Tapos guys, ayun, bigla ako nalungkot guys nung tinimbang ako guys. Grabe. Sabi, underweight daw ako. Sana all. Wala pa kasi akong 50 kilos nun guys. So kasi ang qualifications ng blood donation dun sa atin sa Pilipinas, at least 50 kilos above. Kahit dito naman 50 kilos above dapat. So ayun guys, nalungkot talaga ako. Ang sabi ko dun sa kasama ko, naku, hindi pala ako pwede. Sige, ikaw na lang. Alis na ako, uwi na ako. Sabi ko ganun talaga. Ang lungkot-lungkot ko talaga nun guys. Kaya ang sabi ko sa sarili ko,
kakain talaga ako na madami, magpapakataba ako, magpapaka-healthy ako para dumagdag yung timbang ko. Kaya di nyo ako masisisi ngayon guys kung bakit ang taba-taba ko. Char. So ayun guys, kaya naman pagdating ko dito sa Australia, may mga nakausap ako mga friends, mga nagdo-donate din daw sila, at saka kasi advice din ng doktor ko na mag-donate ng blood. Alam ba kung bakit? Hindi nyo alam. So sasabihin ko ngayon, Ito guys, isa rin sa mga reason kung bakit talaga regular kami nagdo-donate ng blood. Bukod sa syempre, masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka ng kapwa mo kasi nagdo-donate ka, magagamit nila yan. Para na rin kasi sa health conditions natin guys. Dito kasi sa Australia, regular din ako nagpapa-check up sa doktor. Syempre, alam nyo na, para naman maalagaan natin ang katawan natin, ang sarili natin. So, ang finding sa akin guys, pag nagpapa-check ako, ang sabi ng doktor is mataas daw yung iron ko. Mataas yung iron ko, tapos fatty liver, pero yung blood pressure ko naman, hindi pa naman siya ganun kataas, pero tumataas na siya. Kaya ang best advice ng doktor sa akin guys is mag-blood donate. Pero kahit hindi pa yan ina-advise ng doktor, yan na talaga ang gusto ko guys, mag-donate talaga ng dugo. Since nga pang-4 na beses na naming donate ito, napakaganda naman talaga naging resulta para sa akin at sa aking asawa. Ang dating super taas ng iron ko guys, ngayon super normal na. At hindi lang yan sa iron ko nakatulong guys, marami sa katawan ko na itulong. Talaga guys, ang benefit ng pagdodonate ng blood, tulad na lang ng nababawasan ng posibilidad na magkaroon tayo ng heart attack, prevent hemochromatosis, kung saan ang ating katawan ay nag-absorb ng too much iron, causing an overload of iron in the body. Which is, yun nga sa case ko, mataas ang iron ko. At isa pang napakagandang benefit na pagdodonate ng blood, napapababa nito ang tsansa na magkaroon tayo ng cancer. At huwag kayong mag-alala guys, kasi after donating blood, the body works to replenish blood. And this causes the production of new blood cells, which helps to keep the body healthy and productive. And another important benefit guys is maintains healthy liver, weight loss, and improve your mental state. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa storytelling ko at may mga bagong nalaman tungkol sa pagdodonate ng blood. Sa mga gusto rin pong mag-donate ng blood, so kontakin lang po ninyo ang pinakamalapit na donating center sa inyo, magpabook, magtanong, ganun po. Maraming salamat po ulit. Tara guys, malapit na matapos ang pagdodonate namin. Stay put lang kayo dyan guys. Samahan nyo lang kami sa aming blood donation journey. So, andito tayo guys. Tapos na yun sa kanya guys. Tapos na yun sa kanya. Malapit na din matapos yung akin. 434 ml na. Ang kailangan lang natin is 500 ml. Malapit na. Tutunog yan pag natapos. Tapos na. Tapos na guys. So, hintayin na lang natin tanggalin nila. Yeah. So guys, after natin magpakuha ng dugo, kakain tayo. Libre ang pagkain dito. Yan guys, after mag-donate dito, laging may pa-foods. Libre pagkain dyan. Pili ka na lang kung anong gusto mo. May biscuit, may mga sausage, may kape. Ang sa akin, napili ko lang is ice chocolate at saka Marie. Busog pa kasi ako. So, okay na to. So, yun lang. Kain tayo guys, kain. Alam niyo ba kung bakit tayo pinapakain pagkatapos mag-donate? Para maibalik ang lakas natin pagkatapos mag-donate. Kain tayo. Ayan guys, kumuha siya ng sausage niya. Busog ako pinabalik ko yung biscuit ko.
Busog pa ako. Hindi naman ako nahihilo. So, basta kung ano lang gusto mong kainin dito, libre. Unlimited yan. Sarap. Guys, alam niyo ba kung bakit may bell dito? Para kapag sinamaan ka ng lasa, nahilo ka, or kung ano man naramdaman mo hindi maganda, pindutin mo lang yung bell na yan, lalapit sa'yo yung nurse para mabigyan ka ng first aid. Hello! Dito na ulit kami sa bahay. Tapos na ang ating blood donation. So, sigurado ako yung blood natin iyon maraming matutulungan, maraming matutuwa. So, kahit papaano, sa ganaong paraan, nakatulong tayo sa ating mga kapwa. So, tapos na po. So, ang kailangan po natin ngayon is rest, more fluid, water or juice, tapos food na savory para bumalik ang ating resistensya, lakas, at hindi tayo magkasakit. So, God bless po sa lahat. Sana po, kung may time po kayo, mag-donate din po kayo, kung willing po sa inyong kalooban, para po tayo makatulong sa mga nangangailangan. Kasi hindi nating alam, malay mo, wag naman po sana, tayo naman ang mga ilangan. So, pagdating ng araw na tayo ay nangailangan, meron din tayo makukuha. So, yun lamang po, give and take lang po. Thank you!